Tanong, takot ka ba? Takot ka ba sa future, sa kinabukasan mo, sa kapalaran mo? Hindi mo alam anong mangyayari. Takot ka ba sa sakit? Naku, baka magkasakit ako, pandemya pa naman. Takot ka ba sa mawalan, pumalpak, mag-fail, ang negosyo mag-fail? Takot ka ba? Kung takot ka sa mga tao, takot ka sa circumstances, kung takot ka, may magandang balita ako sa iyo. Ang takot ay pwedeng maging biyaya. It can become a gift. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. May kikwento ako. Imagine na ikaw ay nasa isang safari. Yung safari yung mga hayop hindi nasa cage, no? Nakawala diyan sa jungle. So nasa isang jeep ka, papunta ka sa safari. Nung dumating ka, bumaba ka, binigyan ka lang ng walking stick. Yun lang, no? So, tingin-tingin, ang ganda. Siguro mga nasa 30 meters away ka sa jeep. From behind ng isang malaking bato, naglakad ang leon. Leon ang nasa harapan mo. Alam nyo, kapatid, ang takot ay isang biyaya. Imagine mo kung wala kang takot. Anong gagawin mo? Uy, kitty, ang cute. Gutom yan. So, praise the Lord, may takot ka. Kasi kung may takot ka, gagawa ka ng paraan, which is the reason why fear is a gift. It is a call to action. Gumalaw ka. No? Yun ang ibig sabihin na fear is a gift. Kung takot ka sa isang bagay, takot ka sa isang problema, takot ka sa sakit, takot ka sa future, gawa ka ng paraan, gagawa ka, kikilos ka. Ayan na. 3 kilos ang pwedeng gawin. Leon, nasa harapan mo. Anong unang gagawin mo? Number 1, pwede. Flight. Ano yun? Takbo. Ay, sigurado ako. Yung takbo mo, mula saan ka nakatayo, na malapit sa leon, papunta sa jeep, sa safety ng jeep sa loob, ikaw ay makaka-break ng Guinness Book of World Records. Tatakbo to safety. At kapatid, yan ang unang gagawin mo. Pag takot ka ngayon, for whatever, takot ka, takbo ka kay Lord because He is your safety. He is your refuge. And then surrender all your fears to God. No? Lahat ng mga takot mo, ibigay mo sa Kanya. Napakahalaga yan. Huwag mo stressin ang sarili mo sa dami-daming takot. Dala-dala mo sa puso mo, damdamin mo. Ibigay mo kay Lord. Lord, ito na yung mga takot ko. Hindi lang spiritually, but number 2. What's number 2? Tingnan mo to, ha? So, pwede kang tumakbo. Flight. Kung ang leon ay nasa harapan mo na tapos tumalon sa harapan mo, tapos ikaw ay nakahiga na ngayon sa ground, tapos ayan na yung bibig niya na nakikita, nabibilang mo na yung ngipin, ano? Tapos naamoy mo na yung bad breath ng leon. Alam mo ano gagawin mo? Number 2, fight. So number 1, flight. Number 2, fight. So gagamitin mo na yung stick. Now, hindi kasi man siguro kasing lakas ni Tarzan na papatay ka ng leon, pero baka gagamitin mo lang yung stick na papaluin mo yung bibig o kagatin ng leon yung stick. Hindi ko alam, basta baka lalaban ka. Kasi wala ka ng choice. Alam niyo, importante yun, ha? Importante yun. Ang takot, pwede ang tawag ng kilos, lumaban. Laban ka. May kwento ako. Bilang preacher, ang daming beses talagang linabanan ko yung takot ko. Takot ako, pero ayokong tumuntong sa entablado at hawakan ng mikropono. Ginawa ko pa rin. Halimbawa, inimbita ako mag-talk sa mga judges. Takot ako noon. Di ba, mga judge to? Tapos mag-talk ako. Takot na, pero ginawa ko pa rin. No? Pagkatapos doon, kaya pala. Inimbita ako mag-talk sa isang talk sa isang recollection. Sino ang audience? Mga pare at 2 obispo. Takot na naman ako. Yung talaga, sino ba naman ako? Bata-bata pa ako noon. Pero, sige, ano ba yung tamang Alam mo, ang ibig pala sabihin ng courage, hindi absence of fear. Ang courage pala, doing the right thing, maski takot ka. Grabe, no? Ayan na.
At ang pangatlo, so number 1, flight. Number 2, fight. Number 3, freeze. Kaya lang ito yung problema ng freeze. Kunyari, nakita mo yung leon. Tapos hindi ka nagagalaw. Minsan it might work pag hindi gutom ang leon. Pero pag gutom yan, wala na. So, ang freeze sa buhay natin, kasi hindi naman yung leon sa harapan mo, bihira naman siguro mangyari sa buhay mo yan, ano? Pero maraming leon, symbolic lions that will be in front of you, dangers in front of you. At pag nag-freeze ka, gamitin mo yon bilang panahon mag-isip at magdasal, Lord, ano ang gagawin ko? Huwag masyadong matagal yung freeze para makapag-isip anong kilos ang gagawin ko. Magtanong ng mga mentors, no? Mag-isip-isip. Luke chapter 21, si Jesus. Ito ha, ang ganda ng kwento. Sinasabi niya, there will be trouble, there will be wars, there will be battles around you. Matatakot lahat ng mga tao. Pero ikaw, alam mo, ito ay mga sinyales ng kaharian ko. Stand erect, tumayo ng straight. Tapos itaas mo ang kamay mo because redemption is at hand. Ang galing, ano? Ibig sabihin, lahat ng tao takot, pero ikaw, takot sila sa nangyayari. Ikaw, Lord, nandito ka. Kapatid, takot ka ba ngayon? Nandyan ang Panginoon, katabi mo. Maniwala ka. Maniwala ka. Dasal tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, bless mo yung kaibigan ko. Lord, habang kami ay may takot, we offer and surrender all our fears to you. Lord, bless my friend. Give this person wisdom and courage to know what to do. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alam mo, gusto mo bang makatanggap ng full tank Saturday and Sunday? Maging supporter ka ng full tank. Kung pinapanood mo to through Facebook, click the link that says support now. You'll be able to share also in our ministry. Kung pinapanood mo naman to through YouTube, malapit na, merong join button yan. And you'll be able to support us also. God bless you. I will see you tomorrow.